Have a blessed morning, brothers and sisters in Christ. Today is Wednesday, June 25th, 2025. Today's devotion is found in the book of Genesis chapter 3 na pangunahan po ni Brother Japhet. And bago po yan, let us listen this song. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay
Mapagpalang araw po sa ating lahat. Samahan niyo po ako sa ating devotion sa araw na ito. Ito po ay magmumula sa aklat ng Genesis 3, 4 hanggang 7. Atin pong basahin. At sinabi ng ahas sa babae, hindi talaga kayo mamamatay, sapagkat alam ng Diyos na sa araw na kayo kumain nito, mabubuksan ang inyong mga mata. At kayo'y magiging katulad ng Diyos na nakakaalam ng mabuti at masama. At nakita ng babae na ang puno ay mabuti para sa pagkain at nakakaakit sa mga mata, at isang puno na kanais-nais upang magbigay ng karunungan. Kaya't kumuha siya ng bunga nito at kumain. Ibinigay din niya sa kanyang asawa at kumain din ito. At nabuksan ang mga mata ng dalawa at nakita nila na sila'y hubad at sila'y nagtahi-tahi ng dahon ng igos at ginawang mga damit. Purihin ng Diyos sa kanyang mga salita. At dumako po tayo sa pag-aaral. Ang mga talatang ito ay nagpapakita na ang hindi pagsunod sa utos ng Diyos ay pwedeng magbunga ng hindi maganda para sa atin. Nagpapakita rin na ang pagpapatalo natin sa mga tukso ay naghahantong sa atin ng pagkakamali at pagkakasala sa Diyos. Pinahihiwatig rin dito na ang pagkakamit ng kaalaman ay hindi palaging nangangahulugan ng pagkakaroon ng tunay na karunungan. Kapag sa buhay, tayo ay manatiling tapat sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. May nakakakita man sa atin o wala. Maaari nating gamitin ang kakayahan o ang kapangyarihan ng tahimik na pagsunod sa Diyos. Ito man ay magaan o mabigat para sa atin. Kahit na hindi madali, ay pagsikapan nating makapamuhay na may pagsunod sa mga utos ng Diyos. Umako po tayo sa panalangin. Panalangin po tayo. Ama naming Diyos, salamat sa walang hanggang pagmamahal at awa mo sa amin. Salamat sa iyong mga utos na nagliligtas sa amin sa pagkakamali at pagkakasala. Tulungan mo kaming makasunod sa iyong mga utos, lalo na sa mga panahong kami nahihirapan. Ilayo mo kami sa mga tukso na naghahatid sa amin sa pagkakasala sa iyo. Sa iyo lamang ang mataas na papuri at pasasalamat. Ito ang aming sama